in this press conference. So we gather here. The press conference will discuss the important advocacies of the Interreligious Leaders Council for National Transformation, or LCNT, and the White Ribbon Movement, or the WRM. Today, our members will discuss key issues like the anti-corruption situation in the Philippines, the anti-political dynasty, electoral forum, plus, of course, the center of this press conference. Our members here will discuss the updates, and they will announce the upcoming rally on June 28, 2026 at the People Power Monument. And now, to begin our program, may I invite our esteemed religious leaders for an ecumenical prayer to be followed by the Philippine National Anthem. So may I call on Bishop Agpao and Bishop Mercado, and then last is Alim Nagib Tahir. All right, Bishop Agpao. I ask everybody to please stand. Let us pray. Our most gracious and loving God, source of all goodness and compassion, we come together from different faith traditions, united in our desire for peace, justice, and human dignity. Bless our world with understanding where there is misunderstanding, dialogue where there is conflict, and hope where there is despair. Guide us to respect one another, to protect the vulnerable, and to work together for the common good. Grant wisdom to leaders, courage to those who defend justice, and comfort to those who suffer from violence, poverty, and discrimination. This is our prayer. Amen. Let's continue to come to the Lord in prayer. Our loving God, our Heavenly Father, we thank you so much for this opportunity to gather as your people, not only in front of the media, but even more so before you. We recognize you as our Heavenly Father, our loving God, the God who loves righteousness, the God who hates corruption, unrighteousness, greed, and lies. We would like to ask you to align our hearts and our minds to you, believing that righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. We've heard many times, to our shame, that it has been so hard to love this country. But we know that you love the Philippines, for God so loved the world, and that includes us. We know that you're the one who set boundaries of nations. You made us Filipinos. Father, we pray that you will teach us to hate the things that you hate and to love the things that you love. And I'm praying, Lord God, we as a people here and the people who will gather soon will always believe and affirm that our God loves righteousness and that you bless people who position themselves and follow the things that are right in your sight. We pray for the guidance of your Holy Spirit upon these leaders and upon this event. We pray that we will be able to honor you, to exalt you. For this is our prayer in your name. Amen and amen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. اللهم ارحمنا يا الله فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. O Allah, you are the merciful. Have mercy on us, for your mercy is perfect. Forgive us, O Lord, for your forgiveness brings abundance and protection to all. Protect us with your perfect protection that leaves none unprotected, and guide us with your guidance that leaves none unguided.
Grant us wisdom to make our decision to please you and the courage to follow the straight path. Help us to be compassionate, to show gratitude, and to live in harmony with one another. O Allah, ease our burden and grant us peace of mind. Let us find comfort in your presence and solace in your words. Bless us with health, prosperity, and contentment in this world. We ask you for your infinite mercy and for the strength to remain steadfast in our faith. Accept our prayers and grant us the blessings to this world and the next life. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amen. Walhamdulillah. Alright. Let us all simultaneously sing na lang po. Bayang Magilol ready. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Please be seated. Before we begin the press conference, may I just introduce to you our panel this morning, the conveners of the White Ribbon Movement and of the upcoming rally. Please stand as your name is called. First, we have Bishop Colin Bagaforo. He is the Bishop of Kidapawan and Chairman of the CBCP Episcopal Commission on Interreligious Dialogue. Then we have Bishop Ephraim Tendero, the Global Ambassador of World Evangelical Alliance. Then we have Bishop Eli Mercado, Vice Chair, Philippine Council of Evangelical Churches. Bishop Joseph Agpawa, the General Secretary of the United Church of Christ in the Philippines, and at the same time, the Vice Chair for Men of National Council of Churches in the Philippines. Then we have Imam Alim Nagib Taher, the Grand Mufti of the National Capital Region, and Imam Umar Bobis, the Imam Council of the Philippines. And then we have Elder June Fernandez, Chairman of Alpha Course Philippines, Professor David San Juan of Tamana, and Attorney Luke Espiritu of Artikulo 11. And Attorney Aaron Pedrosa of San Lakas. And Attorney Luis Ferrer of the BCBP. So these are our panelists this morning. Back to you, Ina, for the main program. All right. Maraming salamat, Father Wilmer. And now to begin the
discussion, may I call on Bishop Ephraim Tendero, who will explain the mission and the vision of the IRLCNT, or the Interreligious Leaders Council for National Transformation and the White Ribbon Movement. Bishop. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat tayo sa inyong lahat na nagsama-sama dito at lalong higit sa mga kasamahan natin sa media na nagparito para may bahagi ang aming po mga panawagan. Ano po ba itong Interreligious Leaders Council for National Transformation? Ito po yung nabubuo ng mga leaders ng 4 na pinakamalalaking religious group in the country. Sa pangunguna ni Bishop Colin Bagaporo, who is the chairman of the Episcopal Commission on Interreligious Dialogue at Bishop of Kidapawan. So siya po ang kumakatawan sa Roman Catholic Church in the Philippines. Nandito rin po ang National Council of Churches, ang mga Protestant groups ng ating sa Pilipinas, kinakatawan ni Bishop Joseph Agpawa, na siya pong Vice Chair para po sa National Council of Churches in the Philippines at General Secretary ng United Church of Christ in the Philippines. Nandito rin po kinakatawan ang isa pang malaking grupo, ang Philippine Council of Evangelical Churches, sa pangunguna ngayon ni kinakatawan ni Bishop Evangelio Eli Mercado. At nandito rin ang ating mga kasamang mga Muslim, kasama ni Alim Nagib Taher at saka ng isa pa niyang kasama. So, ibig sabihin, ito po yung 4 na pinakamalaking religious groups in the country na nagkasama-sama upang ating pag-isipan, ano ba ang ating kinabukasan ng ating bansa? While ang ating pong Constitution ay sasabing there's a separation of church and state, we cannot separate the state from God. At nais nating maipakita na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating pagnanasa para po sa kaayusan at kagandahan ng ating bayan. Nais po nating makita na patuloy na maghari ang kaayusan. Nandun nga po ang ating panawagan. Meron pong ilang talata tayong titingnan. Halimbawa, sabi sa unang Timoteo 2, kaya nga una sa lahat, hinihiling ko na magsagawa kayo ng mga panalangin, mga kahilingan, mga pagsamo, pasalamat sa lahat ng mga tao, sa mga hari at lahat ng nasa kapangyarihan, upang tayo mamuhay ng tahimik, mapayapa sa lahat ng kabanalan at katapatan. Yun ang ating pagnanasa sa ating bansa, sa ating bayan. At yun din po ng mga pinuno ng ating pamahalan. Itinalaga sila ng Diyos, pero meron silang pananagutan. Ang sabi sa unang Pedro 2:13 at 14, pasakbo kayo sa bawat mga pinuno, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari bilang pinakamataas, maging sa gobernador bilang sinugo niya, at meron siyang pananagutan sa paggawad ng parusa sa mga gumagawa ng masama at sa pagpuri sa gumagawa ng mabuti. Nais po nating tawagan na ang pamahalaan ay itinalaga para parusahan ang masama, ang gumagawa ng masama, at itaguyod yung gumagawa ng mabuti. At ang ating pong pagnanasa ay ano ang magiging kinabukasan ng ating bansa, ano magiging kinabukasan ng ating bayan. Napakahalaga na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating moral suasion at moral compass na pwede natin ibigay sa ating pong lipunan. Kaya bagaman sinabi ko kanina may separation ng church and state, ibig sabihin ng state will not sponsor a particular religion, but our state cannot be separated from God. In fact, sinasabi po sa ating preamble, at mamaya babasahin ko yung pagkasalin sa Tagalog, ay nandun yung ating pagnanasa sa kabutihan ng ating bansa. Kasama din po ng pagtatalaga ng ating Interreligious Leaders Council for National Transformation, ay amin pong inibitahan ng iba pang mga kasama sa civil society, mga businessmen's group, mga nasa educational sector, at iba pa na, ano ba ang pwede natin gawing sama-sama? At ang ating panawagan ay
lahat ng tiwali at sangkot dapat managot. Di ho ba? Wala ho tayong pinapanigan, wala tayong sinasamahang pinapanigang politiko o political position, kundi ang ating sinasamahan ng ating mga kababayang naghihirap, ang mga mamamayan. At ang ating panawagan, uulitin ko, lahat ng tiwali at sangkot dapat managot. Kahit po, wala pong iniitsipwera, walang sinisino. At mamaya po, lalong ipapaliwanag. Kaya Bishop Bagaporo, kaya tinawag natin itong White Ribbon Movement. Walang kulay. Hindi ito walang kulay ng politika, kundi ang ating panawagan ay ang truth, accountability, justice, and righteousness maghari po sa ating bayan. Nais ko pong basahin yung ating preamble ng ating Constitution. Sabi dito, kami ang sambayanang Pilipino na nagtitiwala sa lubos na makapangyarihang Diyos at sa paglalayong magkaroon ng isang lipunang makatarungan at makatao. At matatag ng isang pamahalaan nakakatawan ng mithiin at adhikain ng sambayanan at nagtataguyod ng kabutihan at kapakanan ng lahat at nagtataguyod ng pag-iiral ng isang rehimen ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pagmamahal, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay nagpasya na magbuo ng salinigang batas na magtataguyod sa pag-unlad ng ating bansa at ang pagkakamit ng katarungan at kapakanan at ang pagtataguyod ng mga katapatan ng tao at ng pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan at ang pagtataguyod ng pambansang pagkakaisa at pagtataguyod ng pambansang kaunlaran at pagtataguyod ng pandaigdigang pagkakaisa at kooperasyon ay nagtataguyod at nagtaatas ng saligang batas na ito. Napakaganda ng atin pong saligang batas. Nandun yung ating mithiin, nandun yung ating pagnanasa na maging maayos, magkaroon ng kapayaan, magkaroon ng pagkapantay-pantay, hustisya, magandang panaginip, pero yung panaginip po ay hindi dapat maging nightmare sa ating buhay. Kaya po nandito ang ating panawagan, tayo po'y magkaisa, lalo sa usapin na sinabi, ano ang magiging kinabukasan natin? So hindi lamang po ito sa ating kasalukuyang henerasyon, maging sa henerasyon ng mga kabataan ngayon at sa mga bata at sa magiging apo natin. Nais po nating makita na ang ating bansa ay kinikilala ang merong maayos na kalagayan. Okay, siguro po. Kaya bilang mga mamamayan, ay ginagawa po natin ang ating bahagi upang ipagkatiwala ang ating bansa sa ating Diyos at magkaroon nga po tayo ng ating kaayusan. Meron po tayong 3 panawagan bilang mga kasama sa Interreligious Council, Leaders Council for National Transformation at kasama rin naman yung White Ribbon Movement. 3 po yung ating panawagan. Ano po yung ating 3 panawagan? Ang panawagan natin, napapaloob doon sa ang lahat ng tiwali at sangkot dapat managot. So, specifically yung 3, wakasan yung korupsyon sa pamagitan ng tunay at napapanahon at ganap na pananagutan. Litisin ng makatotohanan at panagutin ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Okay? Ulitin ko po. Litisin ng makatotohanan at panagutin ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Pangalawa, suportahan ang tunay na anti-dynasty bill na nagproprotekta sa bayan mula sa mga mamamayang at mga kamag-anakan na naghahari sa politika. Ang politika po ay bigay buhay, hindi hanap buhay. Kaya wag po natin parang pamilya na lamang ang naghahari. Hindi dapat yung tunay na anti-dynasty bill, hindi yung kasalukuyang napasa ata ngayon doon sa Kongreso. Pangatlo, ipatupad ang reforma sa halalan na nagpapatibay na makatotohanan ng halalan na pimoy-pigil sa pandaraya. Nagtitiyak na ang kalooban ng mga mamamayan ang siyang maipapahayag doon sa kanilang napiling maluluknok na pagkakatiwalaan ng pamamahala. Yung 3 yun ang ating panawagan. At ngayon po ay tatawagin ko si Bishop Colin sige. Okay. So yun po ang ating panawagan. Muli, lahat ng tiwali at sangkot ay dapat managot. Hello. Ayan. Maraming salamat, Bishop Jeffrey. Malinaw na malinaw po yung 3 panawagan